Dahan-dahan. Ay, wait. Bago nga mangyari ang di inaasahan, ay masaya pa nga kaming nangunguha ng mga gulayin. Ang dami na kasing bunga ng patola ng inay, kaya naman pinanguha na nga namin ito. Nanghihinayang kasi ang inay na baka nga mabulok lang ito at may mangilan-ngilan na nga din na hinog yung rambutan, kaya kinuha na nga din namin ito. Hilaw po eh. Kahit hilaw kuha. Hinog na ah. At talaga namang walang patawad, kahit nga green pa ay kinuha na din. Pagkatapos ko nga mag-video dyan ay naupo na nga ako dun sa may upuan. Bago nga pala ako maupo dyan ay inigib ko muna ang inay sa taro. Dahil lilinisin nga daw niya yung mga bangko dahil puro ipot na nga ito. Dyan nga ay makikita nyo na iniisa-isa na nga ng inay na buhusan ang mga bangko. Dyan nga ay makikita nyo na ibinaba niya na unti-unti yung balde kasi wala na nga itong laman. At dito nga ay dinampot niya na yung basahan dun sa may tabi. Hindi nga namin agad siya pinansin dyan dahil akala nga namin ay nakakita lang siya ng butiki. Kasi nga ay matindi nga ang takot niya sa butiki. Kaya laking gulat nga namin nang lumapit siya sa amin at pinakita nga yung kamay niya. Dito nga ay makikita nyo na nataranta na ako at hindi ko nga alam kung anong dapat kong gawin. Hindi ko nga alam kung bubuhusan ko ba siya ng tubig o hindi. Sinabi nga ng inay na kunin ko na lang daw yung tiyan at bunutin ko na nga lang daw isa-isa. Ito nga yung dahilan kung bakit napasigaw nga ang inay. Nahawakan nga niya to at dala na rin siguro ng pagkagulat kaya siya napasigaw. Di din nga niya agad napansin na may mga tilas pala yung basahan. At saka lang nga din niya nalaman nung may mga tumutusok na sa kamay niya. At sa sobrang dami nga ng tumusok sa kanya, medyo nahirapan nga kami kasi nagpuputol-putol nga ito. Ay, wait. Masakit? Natusok. At isa pang dahilan kung bakit siya napasigaw ay dala na rin ng hapdi at sakit. Kasi nga ay tumusok na nga yung mga balahibo nito. Kaya wala na nga kaming nagawa kundi bunutin isa-isa yung mga balahibo na tumusok sa kamay niya. At pagkatapos nga namin pagtulungan ni Jowa na bunutin ang mga balahibo sa kamay ng inay, ay napagpasyahan na nga namin ng inay na sunugin ang mga ito. Sa mga magsasabi po dyan na bakit po namin sila sinilab, ay dahil nga po madami kaming alpas na manok at baka nga po matuka sila. At doon nga rin po sa mismong rambutan kung saan namin nakuha yung mga tilas ay doon din po sila madalas nagsisihapon tuwing gabi. Kaya hindi po namin sila pwedeng hayaan na laang. Ang akala nga po namin ay 5 lang sila, yung pala ay 8. Nakasiksik nga ito sa mismong loob ng basahan. At dumadaing na nga ang inay dyan na pati daw yung braso niya ay masakit. At pagka-rewind ko nga ulit dun sa CCTV, nakita ko nga na nayapos niya yung basahan. Kaya siguro pati braso niya ay nagkaroon ng mga pantal. Ligalig mo. Patin niya, may sisiw ka na. Wala pa. At habang kami nga ay busy ng inay sa pagsisilab, ay aring si Jowa ay umeml na naman ng umeml. May mga tapal-tapal pa nga yan sa katawan. Kasi nga ay dumadaing na masakit daw yung braso niya, pero pagdating sa ML ay walang masakit-sakit. Pagkatapos nga namin magsilab dyan, at nasigurado nga namin na nasunog na nga silang lahat, ay napansin ko nga na may itlog na uli doon sa kulungan ng manok. Mukhang madadagdagan na naman nga mga pipisaing sisiw. At mukhang dadami na naman nga ang mga anak. At hanggang dito na nga po muna ang ating mini vlog. At kung nagustuhan nyo nga po ang aming video, ay huwag nyo nga po akong kalimutang i-follow. Pa-like and share na din po. Maraming salamat!